A day in my life as a domestic helper here in Saudi Arabia. Uumpisahan ko tong araw na to sa pagtawa mag-isa. Yan tamang flex pa ako ng mga hugasin bago ko walwalin yan mamaya. But before anything else, magtitimpla muna ako ng tsaa ko. Yung baso na pinakita ko kanina, bigay pa yan sa akin ng poging anak ko. Bali 3 yan. Yung isa na basag, yung isa na kay kumari, tapos ito yung nasa akin. Huwag niyong intindihin yung kilikili ko dyan, hindi ko fineflex yan. Gagawa nga pala ako ng tsaa, pampainit ng sikmura. Bago uminit yung ulo ko ngayong araw, painitin muna natin yung tiyan ko. Hindi kasi ako sanay na sumabak sa trabaho nang walang kinain pag umaga. Sumasakit yung ulo ko pag nagugutom ako. 'Di ba ang layo? From tiyan, tas napunta sa ulo. De reason lang yun. Ang dami nga nakapansin na tumaba raw ako. Siguro stress eating to. Matagal-tagal na rin kasi akong nai-stress. Halata naman sa mga tigyawat ko, 'di ba? Tapos kagabi, alam nyo ba, 3 hours lang yung tulog ko. Excited kasi akong umuwi, tapos stress ako sa may uuwi kong pera. To the point na iniisip ko na kung kanino ko mangungutang pag uwi ko. Pero seryoso, ganito pala yung adulting, no? Akala ko dati si Batman na yung bahala sa buhay ko. Kung alam ko lang na mahirap kumita ng pera paglaki ko, di sana elementary pa lang nag-ipon na ako. Lumaki kasi ako sa laro naming bahay-bahayan noon na dahon lang ang pinambabayad sa mga gusto mong bilhin sa tindahan ng kalaro mo. Pag nakita ko talaga sa langit kung sinong nag-imbento ng pera, kurot talaga sa akin yung singit niya. Kanina, pagka-start ng video, tumatawa ako mag-isa, diba? Kasi wala, natakot lang ako sa reflection ko. May malaki kasing salamin sa likod ko nun. So pagka-start ko ng record, akala ko may nakatayong tao sa likuran ko, nakita ko sa screen. Kinabahan ako ng onte, tapos sumigaw ako ng malakas. Palagi kasi akong ganun dito kapag nagugulat. Palagi ko na lang nasasabi na, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Kasi naisip ko noon na kung Arabo yung multong manggugulat sa akin, dapat maintindihan niya na pinapaalis ko siya. Pero guys, dito sa bahay ng mga amo ko, alhamdulillah walang multo, walang masamang elemento, pero may mga tigyawat pa rin talaga ako. Siguro hindi na talaga tumadadala sa tabi-tabi po. Baka need ko na talaga ng beauty rest. So far kasi kahit rest, hindi ko talaga magawa. Hobby ko kasi talaga yung mag-OT, overthink. Oo nga pala guys, sa mga nagtatanong po at nagpi-PM sa akin kung ano pong agency ang pinag-applyan ko papunta dito sa Saudi, ibibigay ko po sa inyo yung contact ni Miss Leia. Baka makatulong po siya sa inyo kasi sa akin noon, napakalaking tulong ang nagawa niya. Wala po akong ginastos sa pagpunta ko dito sa Saudi. Lahat po yon sinagot ng agency. Hey, wait lang, flex ko lang tong palaman. Ayan, kaya lagi masakit ulo mo, tumutubo na pala yung sungay mo. Balik tayo doon kay Ma'am Leia. Year 2019 nung nakilala ko siya sa tulong ng best friend ko at ng mama niya. Mama lang ako noon sa paglalakad nila ng requirements. Tapos nung alam ko na pumunta ng Maynila mag-isa, tinuloy-tuloy ko na. Noon kasi hindi talaga ako ganun kapersigido sa pag-a-apply ko dito sa abroad. Sabi ko pa nga noon sa prayers ko na Lord, kapag ako naligaw kahit isang beses lang, hindi na ako tutuloy, baka hindi to para sa akin. Tapos ayun, naligaw naman ako. Pero kasi that time na maligaw ako, meron na akong kontrata at malapit na yung flight ko, kaya wala na talagang atrasan. Hindi ko makakalimutan yung senaryo na yun. January of 2020, pabalik na ako ng accommodation, sumakay ako ng jeep. Sabi ko sa Manong, ibaba mo po ako sa Taft Avenue. Tapos, ang sabi ng Manong, sige okay, sakay ka. Tapos, nag-drive lang siya ng mga 10 minutes. Sabi niya na sa akin,
Ning Taft Avenue na to, pwede ka na bumaba. Ako naman tong si masunurin, bumaba na ako. Tapos pagkababa ko, hinanap ko agad yung LRT or MRT station ba yun? Kasi ayun lang yung nag-iisang palatandaan ko. Doon sa crossing na pinagbabaan sa akin, wala ka talagang makikitang ganun. Puro building, tsaka mga puno. Sobrang taas ng anxiety ko noon. Pero dahil smart ako, joke lang. Oo, aangat talaga yung sungay mo. Masama ugali mo eh. Di na kinakaya ng hairband, no? Magbago ka na kasi. At yun na nga, chinat ko agad si Ma'am Leia kung asan ba ako dapat umuwi, kung saan ako dapat dumaan pabalik dun sa accommodation. Kasi hindi ako pamilyar sa pinagbabaan sa akin. Hindi ako naiyak nun, pero natakot din talaga ako. Buti na lang, matanong akong tao. At saka may load pa ako nung mga oras na yon. Kasi sabi sa akin ni ma'am, ipagtanong mo sa kung may madadaanan kang tindahan kung saan yung Taft Avenue. So ayun yung ginawa ko. Flex ko lang ulit tong palaman na to. Ang sarap niyan, i-claim mo na makapag-Saudi ka. Tapos pagdating mo dito, matikman mo rin yan. Nag-aya ka pa talagang kumain. Dadalawa na nga lang yan tinapay mo. Tapos sumalo talaga kayo no? Di pinaghatian pa natin tong dadalawang tinapay ko. Ako lang ba na kahit hindi kape yung iniinom sa umaga, trip na tumulala? Sa mga ganyang oras kasi ako nagre-reflect sa buhay ko. Iniisip ko na naman yan kung saan ako uutang. Balik tayo kay Ma'am Leia at sa pagkaligaw ko sa Maynila. Ayun na nga, may nakasalubong akong dalawang lalaki na mukhang mga tatay. Tapos ngumiti sila sa akin. So sa kanila talaga ako unang nagtanong. Di ba minsan kapag initian tayo ng kasalubong natin kahit hindi natin kilala, ay hindi tayo mag-aalangang kausapin o magtanong sa kanila. Ngumiti kahit kulang yung ipin. Sabi ko, Kuya, saan po ba dito yung Taft Avenue? Sabi nung isa, Taft Avenue na to. Sabi ko, hindi po eh. Sabi nung isang manong, ay hindi, Taft Avenue na to. Pasasaan ka ba? Parang mas marunong pa ako sa kanila kung ano yung Taft Avenue sa hindi no? Sabi ko, dun po kasi ako sa Taft Avenue na merong sakayan ng LRT or MRT po ba yun? Basta dun po sa crossing ng Taft Avenue na merong MRT o LRT station. Sabi niya, bakit? Pa-abroad ka ba? Ang galing, nalaman agad. Siguro marami nang naligaw dun na mag-a-abroad. Sabi ko naman, opo sana, babalik po kasi akong accommodation. Tapos sabi nung isang manong, sige, diretsuhin mo yan. Pag may nakita kang green sa dulo, liko ka, tapos diretso ka ulit. Mag-aalas 6 na ng gabi noon, tapos madilim na din talaga. Kaya binilisan ko na yung paglalakad. Nung narating ko na yung dulo na may green, pure gold pala yun, lumiko nga ako, tapos dumiretso ko ulit. Pero bago ko yung diretsuhin ulit, nagtanong pa ako ulit sa isang nakasalubong ko. Matanda naman yun na nagtitinda ng pares doon sa gilid. Tapos ayun, sabi niya, sige tama yung dinadaanan mo, diretsuhin mo yan. Tapos pangalawang kanto, merong crossing, tawid ka ulit. Tignan niyo yung life hack na ginagawa ko. Diyan sa mahiwagang bulsa na yan, marami na akong nailagay dyan. Diskarte, bago mag-inarte. Tas ayun, dire-diretso na ako naglakad, pero this time, binagalan ko na. Kasi nagre-reflect na ako sa buhay ko, bawat hakbang ko. Iniisip ko agad, na pagsahod ko, ano kayang unang bibilhin ko? O kaya, ano kayang itsura ng Saudi? Kayanin ko kaya doon? Mga ganong senaryo na yung pumapasok sa utak ko. Tapos ito pala yung dadating ko sa Saudi. Yan, ganyan. Tamang thumbs up pagtapos uminom ng tsaa. Wait lang ulit, hugasan ko na tong mga hugasin habang nagkakwentuhan tayo. Baka mawalan ako ng trabaho, kakayaw-yaw ko sa inyo, hindi na ako nakagawa dito. At yun na nga, habang naglalakad ako, padiretso na dun, pabalik sa accommodation. May nakasalubong akong malupit. Sa malayo kasi, mukhang okay siya tignan. Tapos nung mga 5 dipa na lang siya sa akin, natakot ako, grabe. Kasi yung akala kong normal,
Baliw pala. Natakot ako kasi nagka-eye contact kami tapos ngumiti pa siya. Nakabag din siya nun eh, kaya akala ko may nilalakad din siyang papeles, baka mag-a-abroad. Kaso ayun nga, baliw. Nakakaawa yung mga kababayan or kapwa natin na may ganong kapansanan. Pero bago ko maawa, takot talaga yung nararamdaman ko pag nakakasalubong ako niyan sa daan. Kasi ang naiisip ko lagi, malalakas ang mga baliw. Sorry sa word, pero ayun naman talaga yung description or tawag sa kanila, diba? Mental sickness, mental disorder, may mental problem, kahit ano pang itawag natin. At kahit wala silang gawin sa akin, takot talaga ako sa kanila. At yung finiflex ko, lagayan ng asukal yan. Sukaria ang tawag ni Madam. Individually cut cubes na asukal para sa mga tea. At ayun na nga, nung makasalubong ko yun at nagka-eye to eye contact kami, natakot talaga ako. To the point na huminto ako sa paglalakad. Tas hinayaan ko lang siyang makalagpas sa akin. Pero pagkalagpas niya, tumakbo talaga ako. Natatawa na lang ako pag naaalala ko eh. Pero seryoso, isa yan sa mga nakakatakot na nanarasan ko mag-isa sa Maynila. Lumingon pa ako nun. Tapos ramdam ko talaga yung pamamawis ng kilikili ko. Hay nako, Anje. Tapos ayun na, nakarating na ako ng accommodation ulit. Pero mangyak-ngyak talaga ako. Tapos nagugutom pa ako nun. Yun pala, nire-ready lang ako sa mga ganong senaryo kasi ganun yung mararamdaman ko pag andito na ako sa abroad. Yung mangingiyak-ngiyak ka na lang, tapos magugutom. Tapos kunento ko yun lahat kay Ma'am Leia. Syempre with action, kaya nagtawanan na lang kami. Sa mga gusto pong mag-apply pa abroad, particularly dito sa Middle East as domestic helper na walang kakayahang mag-process ng mga papel nila, baka po makatulong rin sa inyo si Ma'am Leia. Ito po yung contact number niya. Wala po akong ginastos mula sa pagkuha ng passport, medical, PDOS, OWA, TESDA, ticket, pamasahe, lahat po libre yan. At kung nag-aalangan ka dahil galing ka pa sa malayong probinsya na malayo rin sa Maynila, may mga accommodation naman pong available. Kaya i-chat nyo po si Ma'am Leia or tawagan. Kayo na pong bahalang mag-usap para maitanong nyo rin sa kanya lahat ng gusto nyong malaman. Ang pag-abroad po ay swertihan talaga. Pero po, ito ang panigurado. Kapag ikaw ay matiisin, may takot sa Diyos, may respeto sa kapwa, at alam mo kung anong goal mo sa pagpunta mo rito sa abroad, maitatawid at maitatawid mo yan. Palagi mong tandaan, hindi ka niya ilalagay sa laban na hindi mo kayang ipanalo basta siya ang kasama mo. Oo, mahirap at malungkot. Pero dito sa abroad, malaki yung tsansa na makuha mo yung mga pinapangarap mo. Pero wag masyadong mag-assume ha, na ikaw ay puputi, kikinis, gaganda, o yayaman agad. Kasi tignan mo naman yan, naghuhugas ng plato na yan, kabaliktaran ng lahat. Ako lang ba yung ganyan pag naghuhugas, kumakanta ng mga random verses ng iba't ibang kanta? Wala eh, nagre-record kasi ko kaya hindi ko magamit yung Spotify na itong phone ko. Sana napagtiisan nyo yung boses ko. At ayun na nga, andyan na yung contact ni Ma'am Leia. Kung gusto nyo mag-abroad, tawagan or i-chat nyo siya. Pero please, 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 pag-isipan mo ng maraming beses. Ikonsulta mo sa asawa or mga anak mo kung meron ka, or ikonsulta mo sa pamilya mo. At huwag mong ipilit kung merong mga tutol or merong mga maging balakid. Kasi pag para sa'yo ang pag-a-abroad, magiging smooth lang lahat yan. Lahat aayon sa mga pwesto nila. Yun lamang, tapusin ko muna tong hinuhugasan ko ha. Ingat kayo dyan. Maasalama.